ang humihingi Hindi kayo. ba ang umuuna o yung nagbibigay? Ako, sa experience ko sa pulis, hindi ko lang alam, hindi ka naman hinuhuli ng pulis kasi hingang ka kaagad eh. Hinuhuli ka dahil may kasalanan ka. O tapos? Pagkatapos dahil siguro alam mo may kasalanan ka, nakikiusap ka. Oh. Di ba? So it takes two. It takes two talaga. Para Hindi sa akin, masyadong light yun eh. Do you agree that it takes two, Cheese? hindi mahalaga kung sinong naunang humingi o mag-alok. Ang mahalaga, kapag ka hindi tumanggap yung opisyal, maski na anong alok, wala pa rin korupsyon. Ayan. Ayun. Okay. You know, Marimili, why don't we ask Father Joe Dizon? Kanina, okay. Technically and strictly speaking, pag sinabing corruption, hindi lang yan pagkuha ng pera. Pag sinabing corruption, yun ay paggamit ng kapangyarihan at posisyon para mangurakot, para i-advance yung interest niya, yung kamag-anak niya, yung mga cronies niya. Kaya dahil doon, kapag usapin ng corruption, gobyerno yan. No? So nag-uumpisa dapat ang usapan sa gobyerno. Sa gobyerno. Yan ang, pangalawa, no? Kapag ka sinabing may corruption sa isang bansa, hindi generic na gobyerno lang ang responsable. Ang responsable diyan yung presidente. At sa kaso natin, si Gloria Macapagal Arroyo. At pangatlo, yung latest survey, no, ang mga kinonsulta nila ay mga investors, mga private individuals na ayaw magnegosyo rito dahil sa corruption. Hindi naman nakikipag-deal sa mga individual na Pilipino, nakikipag-deal yan sa gobyerno. Okay. Kaya sinabi ng may corruption dahil yun ang experience nila. Oh, we have to listen from Vicky. Okay, sige. Ang nakikita ko dito, ang mga Pilipino ngayon talagang bukas ang mata pagdating sa korupsyon. Bakit? Dahil ang gobyerno mismo ang nagtutulak at nagpapalabas sa ating mga pahayagan sa ating TV ng mga korap na tao. Kanina nabanggit ni Attorney BIR, Customs, DPWH. Of all time, ngayon meron na tayong mga nakakasong Customs Official, BIR, DPWH. Hindi, anong small fry? Mga Regional Director, Undersecretary, Regional Director, merong judge, merong mga taga-land bank. Dito lang natin ngayong nakikita yan dahil nung institute natin yung lifestyle check, over 145 na tao ang chinek, 100 ang kinasuhan. Dito sa ating sinasabi nating mas corrupt ngayon. Sabihin ko sa inyo, noong 1999, 4,800 na kaso ang pumasok sa Sandigan Bayan. Year 2000, 4,300. Noong 2001, 3,009 na lang. 2002, 3,002. 2003, 2007, at nung isang taon, 2004, nakikita natin na bumababa ang kaso na pumapasok sa Sandigan. Ang conviction rate nila, sasabihin ko sa inyo kung ano ang conviction rate. Nung 1999, 11.76%. Nung 2004, 6.93%. Bakit mababa? Dahil napatunayan na ang mga korap at mga lumalabag sa batas ay nasa 6.7% lang nitong mga. Mare. Ayon sa datos ni Ricky, bumababa ang numero ng taong kinakasuhan ng katiwalian. Subalit ayon naman sa datos, tumataas ang antas ng korupsyon. Bakit? Kasi nga mas konti na yung kinakasuhan nyo pero mas marami pa rin nagnanakaw. Okay, Dix. Tatanungin muna natin, pag sinasabi natin ang gobyerno, ayan ba yung ang pamahalaan o kasama na dyan yung mga opposition? In other words, The whole government. kasama Di ba dapat? lahat kayo. Pero ngayon, napakaraming kinakasuhan ng ating pamahalaan dahil nga dito sa mga institute na mga offices ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Are we denying na walang initiative yung present administration, Dix? Wala eh, kasi tingnan mo bakit hindi... Ano yung lifestyle check? Alam niyo, yung mga ganyan, cosmetics lang yan eh. Ang tanong, bakit ayaw ipademanda ni Gloria, si Secretary Nani Perez, na sinuhulan siya pang humingi ng 2 milyong dolyares? Bakit hindi tinamaan ng plunder si Justice Secretary Nani Perez? Bakit hindi na-plunder itong si Garcia? Bakit hindi na-plunder itong mga kamag-anak? Ibig sabihin, kinukonsente o baka yung pera na kinukuha nila napupunta rin sa Malacanang. Big word. Kasi tingnan mo alam mo, Fighting words. alam mo, kung saan ang ulo, nandun din ang buntot. Ito mga buntot ito ang ulo sa Malacanang. Okay, Bayani. Hindi nagkukulang ang administrasyon na ito para lutasin ang problema na yan, ano? Narinig na natin siguro yung e-procurement sa kauna-unahang pagkakataon. Ginagamit natin ang bagong teknolohiya
para mabawasan natin, para ma-check natin yung korupsyon. E-procurement, electronic procurement ng gobyerno. Meron tayong NGAS, dinevelop na software para madaling matrace ng gobyerno ang mga katiwalian. Yan ay ngayon lamang natin naririnig. At yan ay puspusang ipinatutupad ng ating pamahalaan. Alam niyo, kalikutin lang ang computer, wala yan eh. Dapat kalikutin ang Malacanang, alam nila mag-manipulate eh. Lahat ng nangyari, sinisisi ang Malacanang at dapat namang sisihin eh. Kung hindi naupo si Gloria, hindi tayo maging number 2 eh. Kaya nga nagko-complain si Miriam eh, bakit na hindi tayo naging number 1? Dinaya tayo eh. Dapat number 1 na kurap tayo eh, di ba? Kaya gusto niya,